Hoy, Ineng. Mag-isa ka lang ba sa pag-akyat? Sigaw ng pakul na boses. Ayos ang tindig mo ah. Sama ka sa amin para mas masaya. Sa gitna ngang luntiang makiling na naliligo sa ginintuang sikat ng araw, umalingaw-ngaw ang bastos na tawa, parang saksak sa sagradong katahimikan ng gubat. Huminto si Major Alena Reyes. Kanina paritmikong hakbang ang paa, ngayon, tila naumang ang preno. Sa dulo ng daan, 5, 6 na lalaki ang nakaharang. Puro mumurahing sportswear, parang galing lang kanto, hindi bundok. Siksik sila sa makitit na trail, nagtatawanan habang nakaturo sa isang karatulang halatang minadali, pribadong lupa. Bawal pumasok. Lumapit ang mukhang lider. Basa gulero ang asta, sumisingkit ang ngisi. Ramil. Sabi ngang isa. Parang papogi ang palaya. Gumapang ang tingin niya mula ulo hanggang paa ni Alena, walang hiya sa bawat sulyap. Sa paligid, ang naalalay niya, puro malaswang biro, tawang parang hayop. Yung sariwang hangin, biglang napalitan ng amoy ang maruming intensyon. Tahimik si Alena. Walang makeup, buhok na kaponytail, simpleng pangakyat ang suot. Sa unang tingin, ordinaryo. Wala kang isiping panganib. Pero sa likod ng katahimikan, may tensyong parang dagat bago bagyo. Ang mamata niya, walang emosyon, matalas, sinusukat ang layo, ang posisyon, ang timing. Naubusan ng pasensya si Ramil. Bingi ka. Teritoryo tong boss namin. Kung dadaan ka, magbayad ka. Kung hindi, lumayas ka na para di masira araw mo. Umismid. Pero dahil maganda ka, may special discount. O baka naman, katawan mo na lang ang pambayad? Umabot ang kamay niya, dahan-dahan, papunta sa balikat ni Alena. Nang halos dumikit ang maruruming daliri sa telang jacket, saka lang nagsalita si Alena. Malamig. Ibaba mo yang kamay mo kung ayaw mong hindi mo na yan magamit habang buhay. Napatigil si Ramil. Isang segundo lang. Bumalik ang ngisi. Aba. Ano raw? Naghahanap kang kapahamakan? Iwinasiwas niya ang braso, handang sunggaban si Alena. Tumahimik ang paligid. Walang kaluskos. Sumunot ang putok ngang galaw. Kumilos si Alena na parang kidlat. Hinawakan ang pulso ni Ramil, marahang pihit, sabay isang malutong na tunong ng pakabali. Nabuntot ang braso sa anggulong hindi dapat. Bago pa siya makasigaw, bumunggo ang tuhod ni Alena sa sikmura niya, eksakto, malinis. Bumagsak si Ramil na parang dahong tuyo. Wala pang hiyaw, puro hangin ang lumabas. Napaatras ang 5 pa, pero galit ang umikting. Sabay-sabay silang sumugot. Para kay Alena, slow motion ang lahat. Sa isang iglap, lumapit ang una isang chop sa panga, baksak. Sunod, hook sa gitna. Tinamaan ng roundhouse sa tiyan. Tiklop. May sumalakay sa likod. Umatras ang siko ni Alena, tumama sa sentido, sablay ang balanse, dapa. 2 na lang ang natira, umurong. Isang pagwawalis ng paa, 2 ang sabay na natumba. Wala pang isang linggo wala pang isang segundo ang lumipas. Ngayon, ang makitit na daanan, punong-punong daing. 6 na malalaking katawan, umikay kang nakahandusay. Si Alena, nakatayo sa gitna, nihiblang buhok hindi nakulo. Lumapit siya kay Ramil. Inapakan ang nabali nitong braso, walang pakialam. Babala na yon, di ba? Akala mo biro. Mula sa paanan ng bundok, tumunok ang sirena. Payapa kung dati, ngayon parang panibagong eksena. Tumawag silang tulong, bulong ang kutob ni Alena. Pero hindi ito kaligtasan. Hudyat ito ni kalawang yugto. Ilang sandali, 2 pulis ang dumating, humihingal. Pagkakita sa kanila, kumintap ang pag-asa sa mukha ni Ramil. Sumigaw agad, parang rehearse. Naku, Kapitan. May baliw na babay. Bigla kaming binugbog, tinuturuan lang naming ang tamang daan. Yung mukhang nakakataas ranggo, si Police Captain Leo Sandoval, sumulyap sa man nakabulakta, tapos kay Alena na kalmadong nakatingin. Walang bakas ng pagtataka sa mata niya, para bang alam na niya ang script. Hindi man lang pinansin ang iligal na karatula. Lumapit kay Alena, mayabang ang tono. Papers mo. Ngayon din. Inaresto kita sa physical injuries. Huwag kang satsat. Presinto tayo. Napangisi si Alena. Perpektong eksena. Isip niya. Pulis at magasiga, makakampi. May amoy itong mas malaki kaysa hulidap. May kamay na mas mataas. Kumuha si Sandoval ngang posas, lumapit kay Alena, halatang gustong ipahiya. Hindi nanlaban si Alena. Inilahat ang 2 pulso. Kumalam ang malamig na metal, humikpit. Tumingin siya diretso sa kapitan, malamig ang boses. Ingat sa posas na yan. Malapit na ang araw na yan mismo ang isusuot sa lig mo. Sa likurang upuan ngang patrol car, kumaskas ang bakal sa balat, umugong ang makina sa lubak na kalsada. Ipininit ni Alena ang ngamata.
Kumirot sa dibdib ang pamilyar na galit at kawalan ngang magawa. Bumalik ang alaala isang araw na hindi malilimutan. Eksaktong isang taon na. Ang bunsong kapatid niya, si Isabel Reyes, batang urban planner na kinabibiliban kahit saan. Matino, masipag, mahal ang trabaho. Napasabak bilang lead sa The Pinnacle Towers ng Imperium Development Corporation, proyektong ipinagmamalaking magiging pinakamataas at pinakamarangya sa bansa. May mali, sabi ni Isabel sa video call, nanginginig ang boses. Si Alena, nasa Mindanao noon, naka-assign sa classified mission, malayo at nakatali sa tungkulin. Pinalitan ang ngabakal, mumurahing materyales, pake ang safety reports. Ate, paano kung bumagsak to? Daan-daan ang masasagasaan. Gusto sanang gumuwi si Alena, pero sundalo siya. Tanging ginasabi. Magingat ka. Doblain mo. Yun na pala ang huli nilang usap. Makalipas ang ilang araw, natakpuang patay si Isabel sa construction site. Mabilis ang konklusyon ng pulisya. Aksidente, nadulas, nahulog. Ang investigador, si Police Captain Leo Sandoval. Hindi naniwala si Alena. Takot si Isabel sa matataas na lugar, at metikuloso lalo sa safety. Aksidente, ay insulto. Sa burol, suot ang uniforme, nanumpa si Alena sa harap ngang larawan ng kapatid. Kung ano ang tinatakpan ng batas, ilalantat ko. Kung anong hustisyang yuyurakan ng kapangyarihan, babawin ko. Lahat ng natutunan sa serbisyo, gagamitin niya. Siya mismo ang magiging batas. Siya ang magiging hukom. Pakmulat niya sa kasalukuyan, lamig ng tingin. Ang masiga, at si Sandoval, hindi aksidente. Sila ang unang sinulit ng mas malaking sapot. Susundan niya ito hanggang dulo, kahit pa impyerno. Sa interrogation room, malamig na silya, harap-harapan sila ni Captain Sandoval. Si Kapitan, naka-4, mayabang, nagagisngang nga papel. 6 na lalaki, Miss Reyes. Ganyan ang itsura nila. Gusto mong matapos ng maayos? Areglo tayo. Danyos, at mission, tapos. Kung iba iyon, baka natakot. Si Alena, hindi. Tinitigan lang siya. Habang humahaba ang katahimikan, unti-unting nagbabago ang mukha ni Sandoval, mula kampante, naging kaba. Saka nagsalita si Alena, walang bahid ng emosyon, boses na nakakapagpatindik ng balahibo. Imperium Development Corporation. Tama ba? Napaiktad si Sandoval. Iligal na pagbabago ng land use sa Makiling Forest Reserve para sa exclusive subdivision. Mayos ba ang takbo? Yung masiga sa bundok, mga bantay na inupahan. Ikaw ang tagalinis ng gulo. Namuti ang labi ni Sandoval. Paano? Hindi pa man siya nakakasagot, biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang hepe, namumula sa galit. Sinunggaban si Sandoval sa kwelyo. Anong kalokohan to? Pakawalan mo siya, ngayon. Humarap ang hepe kay Alena, yumuko. Pasensya na po, Major. Nakamali ang tao ko. Major Alena Reyes, 1st Scout Ranger Regiment. Bagsak ang mundo ni Sandoval. Tinanggal ni Alena ang posas, kinuskos ang pulso, dumaan sa tabingang kapitan. Bumulong. Parang sumpa. Magsisimula na ang pangangaso. Ikaw ang unang biktima, Captain. Gabi. Tahimik ang lungsot, progising ang isang pader sa apartment ni Alena. Isang buong sapot ng impormasyon, pulang sinulit, larawan, petsa, pangalan. Sa gitna, nakangiti si Isabel. Sa paligid, mga mukha nga taong konektado sa Imperium. Nasa pinakailalim si Ramil at ang mga 14-14 niyang kasama. Sa itaas, si Captain Leo Sandoval. Mas mataas pa, pangalan ng Imperium Development Corporation. Sa tuktok, retrato ngang matandang may mabait na ngiti sa TV, si Don Ricardo Filena. Sa likod ng ngiti, isang halimaw. Suminghap si Alena, malamig ang isip, matalas ang plano. Military grade hacking? Check. Bank records ngam nga siga. Hawak. Regular na suhol na pumapasok kay Captain Sandoval mula sa Legal Department ng Imperium, via Ati, Mendoza, nalog lahat. Unang target. Ang pinakamayabang nakawit sa kadena. Si Sandoval. Hindi siya dumiretso sa media. Masyadong madali patahimikin ang balita kapag malaki ang bulsa. Mas tuso ang ruta. Una. Isang anonymous email sa Internal Affairs. Tunok sismis ang kapwa pulis na inis kay Sandoval, pero kumpleto sa resibo. Kasabay nito, ipinadala niya ang full video sa isang batang investigative journalist mula sa sikat na online outlet. Bait para sa dalawang mabangis na isda. Waring in-house leak, plus public pressure. Sumabog ang artikulo kinabukasan. Tinik sa uniforme. Lihim ni Captain Sandoval at koneksyon sa Imperium. Kasabay, viral ang video kung saan tanggap niya ang relo at sobre sa basement parking, kitang-kita ang mukha, malinaw ang boses.
Nagliap ang komento eng bayan. Hindi na nakapirmi ang internal affairs. Hapon na nang sugurin nila ang opisina ni Sandoval. Sa harap ng nakasamahan, pinusasan siya. Ang bakal sa pulso niya, iyon din ang ibinindang niya kahapon kay Alena. Habang ilalabas na siya, nag-vibrate ang telepono niya. Unknown sender. Larawan ni Isabel na nakangiti at isang maikling linya. Kumusta sabi ng kapatid ko? Walang ngiti si Alena. Walang euforia. Trabaho lang. Sunod agad ang target. Kailangan niya ang ebidensyang ipinaglaban ni Isabel. May iniwang multilayer encrypted cloud si Isabel, parang mini fortress. Kahit military tools, ilang oras din ang pagpiga. Isa-isang bumigay ang firewalls. Sa wakas, nagbukas ang folder na may pangalang kakaiba, halatang dinedma sa pagmamadali, C.P. Kletrov. Salup, peke at pinanipis na architectural plans, falsified safety inspection reports, at ledger ng /funds. Jackpot. May isa pang folder. Pangalang kumakatok sa konsensya. R. Patawad. Nangalikig ang daliri ni Alena habang ine-enter ang passphrase. Salup, chat history at draft email na hindi naisen. Kausap ni Isabel ang isang direktor mula sa Acropolis Ventures, karibal ngang Imperium. Sariwang panguto at pananakot ang laman. Hindi mo kayang labanan ang Imperium ng mag-isa. Makipagtulungan ka, may pag-asa. Kapalit ng lahat ng dokumento, pangakong proteksyon at kinabukasan. Humigop ngang hangin si Alena. May isang linyang draft, puno ngang pagod at desperasyon. Naintindihan ko. Ibibigay ko ang lahat. Kapalit. Siguraduhin ninyo ang aking kinabukasan. Umalsa ang tiyan niya sa bigat. Napinsala ang imahen ng perpektong biktima. Isang audio file pa ang natira, na-record ilang oras bago mamatay si Isabel, umiyak siya rito. Hindi. Kung gagawin ko to, nagpapayaman lang akong isa pang halimaw. Ang tanga ko. Sa huli, pinili ni Isabel ang tama. Kaya siya namatay. Hindi lang Imperium ang nagtiyaga sa kanya. Pati Acropolis. Naupo si Alena, hinayaan ang katahimikan. Hindi santo ang kapatid niya. Tao. Natakot. Nagduda. At sa huli, lumaban. Hindi nito pinapawi ang misyon. Dinadagdag lang nito ang bigat. Pinatay niya ang luha, binuhay ang lohika. Tatlong katotohanan. Una, nag-alinlangan si Isabel sa harap ng higanteng panggigipit. Ikalawa, pinili niya ang tama at binayaran ng buhay. Ikatlo, ang Imperium at ang mga kasapwat nito ay malinaw na kasamaan. Nanlamig ang mga mata ni Alena. Binura niya ang folder na R, Patawad. Pinili niyang alalahanin ang tapang, hindi ang pagdududa. At sa bakanteng espasyo ang sapot, idinikit niya ang bagong larawan. Isang direktor ng Acropolis Ventures. Nadagdagan ang listahan. Ilang araw, sunod-sunod ang pahagbangang plano. Isang email ang dumating, naka-encrypt. Nagpakilalang biktima ng Imperium ang sender. Hangaraw siya sa nangyari kay Sandoval. May mahalagang papeles daw na magpapabagsak kay Don Richardo. Gustong makipagkita. Tinanggap ni Alena, pero maingat. Fenway. Pambansang museo. Mula sa anino, inobserbahan niya ang dumating. Si Direktor Jimenez, Department Head sa City Planning. Balisa, palingalinga. Sa mamata, halong ambisyon at sabik. Sa bibig, sermon ng matuwid na lingkot bayan. Tinanggihan daw niya ang land use change ng Imperium. Dahil doon, na-demot at tinakot. Padrama. Perpektong biktima. Ibinenta niya ang pain. Kayang kunin ni Jimenez ang original minutes ng lihim na pulong kung saan sinuhulan ni Don Richardo ang ilang matataas na opisyal. Problema lang, securet ang archives. Kailangan ng ingay sa labas. Distract. Para makalusot sa basement. Tahimik lang na nakinig si Alena. Sa lublup na papangisi. Walang amoy katarungan sa tono ni Jimenez. Amoy promosyon. Pwede pa ring toto ang mahawak niyang dokumento. At minsan, kailangan mong gumamit ng kamandak ng ahas para tuklawin ang mas malaking ahas. Game, sabi ni Alena. Pero may kondisyon. Umandar ang operasyon sa oras. Sa gusaling katapat ng City Hall, nag-deploy si Alena ng jamming signal na nag-trigger ng fire alarm. Panik ang lahat. Ang security, lumipat ng atensyon. Si Jimenez, kalmadong dumulas papunta sa basement archives. Kaya ng adrenalina ang kasakiman. Hinanap niya ang folder ng minutes, nahanap niya. Huwag na sanang sumobra, sana ganun. Kaso sumobra. Nakakita ang isa pang folder. Classified Project. Acropolis Ventures. Doble ang ngiti. Doble ang leverage. Doble ang dumi. Kinopya niya sa isang maliit na drive ang dalawang set. Sa takbuhan nila ni Alena, mataas ang dibdib sa tagumpay.
Heto na, sabi niya, abot ang USB. Lahat ng kailangan para pabagsakin si Don Ricardo. Ngayon, ikaw na ang bida, Major. Tinanggap ni Alena ang USB. Ibinulsa. Ngumisi ng malamig. Direktor Jimenez, may hindi ka alam. Inilabas niya ang telepono, pinaplay ang live feed. Sa screen, si Jimenez mismo, sa loop ngang archives, kumokopya ngang 2 folder, pabulong na nagbubuhat ng bangko. Ngayon ako na ang hari ng Maynila. Isang button camera ang nakakapit sa kanyang kwelyo mula pa noong nakamay sila sa museo. Sumukang kulay ang mukha ni Jimenez. Hato. Malinaw at maikli. Ang dokumento ang Imperium, ipapasa sa Office of the Ombudsman. Ang dokumento ang Acropolis, ipapadala diretso sa board chair ang Acropolis. 5 minuto mula ngayon. Isang tap sa phone. Isang kumpletong checkmate. Krimen sa lihim, extortion, at pagsasamantala sa biktima narrative, lahat tinalisalik ni Jimenez. Tumalikod si Alena, iniwan siyang tulala. Walang patak ng dugo. Ginamit lang niya ang kasakiman para pumatay ngang kasakiman. Patibong ng lobo, ginamit pang hulihin ang mas mabangis na lobo. Sa pag-alis niya, malinaw ang susunod na direksyon sa isip ni Alena. Matapos alisin ang sagabal, wala nang harang sa pinakahuling target. Si Don Ricardo Villena. Hindi siya tatalunin sa korte lang. Kailangan wasakin ang puso ang kaharian. Pera. Ang kastilyong yari sa pera ang dapat mapaguho. At nasa bulsa ni Alena ang susi. Isang itim na aklat ng suhol at kasalanan. Ready ang Operation Downfall. Madaling araw sa lungsod na hindi natutulog. Tahimik si Alena, pero sa ilalim ng daliri niya, gumugulong ang isang planong kayang makbagsak ng imperyo. Codename, Operation Downfall. Target. Ang kayamanan ni Don Ricardo Villena at ang pundasyon ng kanyang pinakasagradong templo, Imperium Development. Hindi siya nag-isa sa yuktong ito. Tinawag niya ang ilang dating kasamahan mula sa intelligence service. Mga taong nagsisilayong tulad niyang multo. Financial analysts na parang surgeon sa pera. White hat hackers na parang mandirigma nga nino. Lahat tapat kay Alena, hindi sa bansang madalas nagpapabaya, kundi sa ideya ngang isang hustisyang hindi kumukurap. Bago magbukas ang stock market, may kumalat ng malamig na bulong online. Mga liyak na mukhang insider trading ng Imperium. Mga palatandaan ng nakatagong baho sa ilalim ng kintab. Pinakialaman nila ang takot ngang merkado. At pagdating ng 9:00 AM, parang sabay-sabay na tumalon ang 12 ng overseas dummy account sa stock exchange. Short selling. Malaking sugal. Habang bumabagsak ang presyo, mas malaki ang kita. Nagsimula ng manginig ang linyang graph. Hindi pa tapos. Iyon lang ang simula. Nang naamoy ngang merkado ang dugo, inilabas ni Alena ang tunay na bomba. Ang buong itim na libro nga transaksyon ni Don Ricardo. Ma-audio recordings ng usapan tungkol sa suhulan. Mga dokumentong kahit si Jimenez ay hindi alam na naliyak. Lahat ito, sabay-sabay, ipinaskil sa isang website na parang impyernong portal. Boom! Sa punong tanggapan ng Imperium, nakatunghay si Don Ricardo sa malaking screen. Ang dating berdengcurve ng pag-angat ng presyo ay naging malupit na pulang bangin. Bilyon-bilyon ang nawawala sa loob ng ilang minuto. Mga investor, biglang umatras. Mga board member, nagwawala. Mga kontrata, naglalaglagan. Telepono, walang tigil sa pag-iyak. Gawin niyo ang lahat, pigilan niyo ito, sigaw niya. Pero paano pipigilan ang lindol? Paano ayusin ang bundok na nagiging buhangin? Sa kabilang dulong lungsod, pinanut ni Alena ang screen. Walang emosyon. Nang lumabas ang 2 salita. Mission accomplished, isinara niya ang laptop, gumuho na ang kastilyong pra. Sunod ang hari. Galit at takot ang nahalo kay Don Ricardo. Pinakalat niya ang kanyang matauhan para hanapin kung sinong demonyo ang may gawa ang lahat. Hanggang sa may natuklas ang trace. Ang hacker daw ay gumamit ng military-grade protocol. Dun siya nataranta. May isang kalabang hindi simpleng pera o impluensya ang pamalit. Nagpadala siyang mensahe sa encrypted channel. Kung sino ka man, panalo ka na. Makipagkita tayo. Mag-usap tayo. Isang desperate na leon na sugatan. Tinanggap ni Alena ang imbitasyon. Pinili niya ang isang lugar na magpapaikot ng kutsilyo sa puso ni Don Ricardo, ang impyernong basement kung saan natakpuang patay si Isabel. The Pinnacle Towers. Construction halted. Puno ng dilim. Naharap sila sa gitna ng maposte at anino. Mapait ang ngiti ni Don Ricardo. Isang babae? Ikaw ang sumira sa akin. Nangingi ang tinig niya. Ano ba ang gusto mo? Pra? O buong imperium? Hindi sumagot si Alena sa alok ng kapalit. Sa halip, isang pangalan ang ibinugang ang kanyang boses, malamig na parang hukay. Isabel Reyes. Parang binuhusan ng yelo ang matanda.
Papaano mo hindi ko inutos na patayin siya? Aksidente yun. Inilihim ko para protektahan ang kumpanya. Inihagis ni Alena ang maebidensya sa harap niya. Hindi niya pinatayin. Siya ang nagtago. Siya ang nagpatahimik. Kaya siya kasing sama ang tunay na pumatay. Nang tuluyang gumuho ang dibdib ni Filena, lumuhod siya. Umiyak, pumutok ang totong mukhang alimaw. Si Marco. Anak ko. Siya ang nagutos. Hindi ko alam sa simula, pinrotektahan ko lang siya. Nalaglag sa katahimikan ang puso ni Alena. Ang taong pinagtunan niyang galit at pahihiganti sa loob ng isang taon, hindi pala ang tunay na demonyo. May isa pa. Isang batang hari, mas malupit, mas malalim ang ugat. Sa malayo, sumulpot ang sirena ng pulis tumawag na si Alena bago pa ang pulong, tumalikod siya, iniwan ang bumagsak na leon. May bagong prey. Si Marco Filena. Ang tunay na salarin. Sa penthouse na pinakamataas sa lungsod, may lalaking umiikot ang alak sa baso. Si Marco, ang tagapakman ng imperium. Habang bumabagsak ang kumpanya at inaaresto ang ama, siya, kalmado. Hinihigop ang mamahaling alak. Nakikinig sa classical music. Parang nanonood ng palabas na siya mismo ang sumulat. Hindi nagtagal, dumating si Alena. Walang alarm ang tumunog, walang guard ang umubo. Lahat ng security systems nilusutan niya. Tumayo siya sa likod ni Marco, parang aninong kumikilos sa gabing makulimlim. Lumingon si Marco, hindi nagulat. Ngumiti pa. Sana matagal mo na kong tinawag, Major Alena Reyes. Ang killer ng imperium. Alam niya lahat. Kahit pagkataon ni Alena. Salamat, patuloy niya. Sa wakas pababa na ang matandang hari. Ako na ang susunod. Masyado mo akong tinulungan. Walang hiya, walang pagsisisi. Ang kapatid mo? Uncontrolled variable ang iyon. Sa aking mundo, inalis ang ganon. Business lang. Humikap ang katahimikan. Nagbago ang tingin ni Alena. Wala nang usapang moralidad. Lumipat ang kamao. Bumagsak ang baso. Nagkalasok ang mamahaling painting sa dingding. Umangal ang salamin sa sahig. Dalawang mabangis na Maninila ang nagbanggaan sa haulaeng yaman. Matibay si Marco. Sanay. Malakas. Pero si Alena, sinanay ng impyerno. Sinanay para pumatay ng eksakto. Sa huli, nanalo ang disiplina at teknika. Nabali ang braso ni Marco. Napaluhod. Umubo siyang dugo pero tumawa. Patayin mo na ako. Gawin mo. Maging halimaw ka ring tulad ko. Nakataas ang kamay ni Alena, tiyak salik. Pero huminto. Namatay ang apoy sa dibdib niya, napalitan ng mas malalim na lamig. Kamatayan? Bulong niya. Napakadaling takas. Ibinaba niya ang kamao. Dapat kang mabuhay. Para maramdaman ang impyerno sa mundong ito. Lumakat siya palayo. Sa likod, nagsimulang magbago ang tanawin sa malalaking bintana. Lahat ng LED billboard sa lungsod, mula EDSA hanggang Ayala, nag-glitch. Sumunod ang malaking screen ng Imperium Tower. Lahat sabay-sabay nagpatugtog ng video. Ang buong tala ng krimen. Ang pag-amin ni Marco. Ang halahak niya, sa harap ng pagpatay kay Isabel. Lahat. Live. Napatigil si Marco. Parang kinahig ang mismong kaluluwa niya. Ang lungsod na minsang yumuyuko sa kanila, ngayon may hawak na torches at pitchforks sa tingin. Helicopters. Media. Police. Iniwan siya ni Alena sa gitna ng sariling bangungot. Sigaw ni Marco ang huling ingay na narinig niya nang isara niya ang pinto. Lumipas ang nga araw. Imperium Scandal. Nagningas ang galit ng sambayanan. Nayanig ang buong Pilipinas. Isa-isang nahulog ang nga sangkot. City Hall officials. Abogado. Manegosyanteng datiya untouchable. Ang mga halimaw, nagaway sa lupngang hawla. Si Marco, tuluyang nabaliw sa solitary confinement. Si Don Ricardo, nagmakawa pero huli na ang lahat. At si Alena? Nawala sa mapa. Parang multong pumaslang sa gabi, umalis at hindi sumipot sa liwanag. Isang liblib na baryo sa tabing dagat. Tahimik, payapa, ang dagat ang tanging witness sa sugatang espiritu ng isang sundalo. PTSD daw sabi ng military doctor, kaya nakalif. Pinipilit niyang huminga. Lumakat sa pampang. Panorin ang pag-akyat at pag-alis ng alon. Gabi-gabi. Ang tawa ni Isabel ay gumuguhit sa hangin. Ang halimawang lipunan ay napuksa. Pero paano ang halimaw salup? Hanggang isang araw, nakita niyang inaapi ng ilang malalaking lalaki ang isang matandang karinderya owner. Gusto ang developer ang lupa, pilit na pinababayaan si Lola. Dati, binali na niya ang buto ngayon. Ngayon, pinili niyang ibang paraan. Inimbestigahan niya ang developer. Sinumite anonymously ang lahat ng kaso sa BIR at DPWH.
Ilang araw lang, nagsulputan ang inspektor. Tumakbo ang developer. Walang nakakalam kung sino ang multong tumulong. Pinanut lang ni Alena ang tahimik na pagtatagumpay mula sa dilim. May kakaibang pakiramdam na umusbong. Hindi galit. Hindi pahihiganti. Parang hustisya na may habag. Pero tumingin siya sa dagat at tinanong ang sarili. Ngayon, sino na ako? Isang taon ang lumipas. Muling humarap si Alena sa puntot ni Isabel. Walang mabigat na bagyong galit sa puso niya. Tahimik na lungkot lang. Bumulong siya. Tapos na. Lahat na nanakit sa'yo nagbayad na. Pahinga ka na. Tatanggi sana ang mundo na gumalaw pa, pero nag-vibrate ang satellite phone niya. Caller. Dating commander. Mentor. Ngayon ay commanding general ng AFP Intelligence Service. Sinagot niya. Major Reyes. Mahinahon ang boses. Alam ko ang lahat ng ginawa mo. Hindi ko ito husgahan. Tahimik si Alena. Ang imperium ay nabagsak. Dugo mo ang tinta. Pero alam mong may susunod pang mga halimaw. Ang batas. Kayang hulihin ang maliliit. Pero ang malalaki. Lagi pang nakakatakas. Huminga si General. Bubu akong isang unit. Hindi opisyal. Walang papuri, walang pangalan. Code name. Anino. Isang unit na lalaban sa pinakamadilim na sulok ng bansa. Ikaw ang gusto kong mamuno. Nilingon ni Alena ang lungsod sa malayo. Wala na ang misyon ng pahiganti. Pero may mas malaking laban na nahihintay. Ang boses niya ay malinaw. Matatag. Sir, yes, sir. Ibinaba niya ang telepono. Tumingin sa langit at ngumiti ng kaunti. Lumakat pabalik sa Maynila, humalo sa agos ng nga tao, parang karaniwang anino lang. Ang hustisya hindi palaging espada. Minsan ito ay malamig na scalpel. Tinatanggal ang bulok na laman sa dilim. Walang medalya. Walang palakpak. Walang pangalan. Sa pinakamadilim na sulok ng Pilipinas, isang tagapagtanggol ang muling isinilang. At ang kanyang kwento? Nasa kamay ng bayan. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, I-like, I-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang makabuluhang kwento. Maraming salamat sa suporta. Hanggang sa susunod na yugto.